of the nation. Inabot ng halos 3 oras ang pag-apula sa sunog kagabi sa 50 bahay sa Cebu City. Dahil sa makikitid na mga daan, pinagdugtong-dugtong ng mga bumbero ang kanilang mga hose. Mahigit 1 milyong piso ang halaga ng pinsala ng sunog na inaalam pa ang sanhi. Nasa gym muna ng isang paaralan ng halos 300 nasunugan. Pinag-iingat ng Coast Guard ang mga diver at dive resort sa Verde Island sa Batangas sa gitna ng iniimbestigahang pagkamatay ng 2 Russian na natangay ng malakas na agos sa gitna ng scuba diving. Ang isa sa kanila, putol ang mga braso na hinihinalang shark attack, bagay na pinagdududahan ng isang eksperto. May report si Ivan Mayrina. Isang diver. Palutang-lutang at walang malay na matagpuan ang Russian diver na yan sa Batangas. First aid. Dead on arrival sa ospital sa Batangas City, ang diver. Siya at ang isang kababayan niya, parehong nawala ng sumisid sila malapit sa Pulang Bato sa Verde Island, Batangas City kahapon. Natagpuan kinagabihan ang isa pa at dinala sa isang punerarya sa Puerto Galera, Oriental Mindoro. Nakikipag-ugnayan na raw ang Russian Embassy sa mga otoridad sa Pilipinas, pati na sa medical institutions kung saan dinala ang mga labi ng mga biktima. Hinahanap na rin daw nila ang mga kaanak ng mga nasawi. Nang makita ang bangkay na ikalawang Russian, putol ang mga braso nito. Hinala ng Philippine Coast Guard. Posibleng shark attack yan na unang beses daw na nangyari sa Verde Island. It was attack by a shark. Maraming mga shark doon sa area, sir. Ginawa nung tropa, inikot-ikutan nila, sir, para ma-prevent na wag i-attack talaga, sir. Nung na-retrieve nila yun, sir, fortunately, he lost his both arms. Pero ang isang batikan dive instructor duda rito at posibleng iba raw ang nangyari. I will never believe that shark will attack because every dive na ginawa ko dyan, may shark kami nakikita. Sikat na diving spot ang Verde Island at sa underwater footage sa ito, ramdam ang malakas na undercurrent o agos ng tubig na ayon sa dive instructor ay posibleng dahilan daw para mahiwalay ang mga biktima sa mga kasamahan. Baka yun because of strong current waves, hinampas-hampas na yun sa corals kasi sa lakas doon talagang magkakalasog-lasog ang katawan mo. Nag-iimbestiga na ang Coast Guard Batangas. Pinag-iingat din muna ang mga dive resort at pinasusunod sa mahigpit na safety protocols. First aid. Ivan Mayrina nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ilang posibleng ebidensya na nagbihis pulis sa mga kidnapper ng isang binatilyong Chinese sa Taguig ang kasamang nakita sa inabandonang van na ginamit umano sa pagdukot. May report si Ian Cruz. Matapos dukotin sa Taguig at putulan pa ng daliri ang isang Chinese student na 14-year-old noong February 20. Nakitang abandonado kinabukasan sa isang bakanteng lote sa San Rafael, Bulacan ang van kung saan siya sinakay. Itong lugar na ito sa Barangay Kaingin dito sa San Rafael, Bulacan ay 100 meters lamang ang layo mula sa bypass road na nagsisilbing daanan mula North Luzon Expressway patungo ng norte. UP ang kaliwang likuran, wala ng digital rear view mirror at basag ang monitor ng dashboard. Sa loob, nakitang may saksak sa ulo at tagiliran ang 29-year-old na driver ng estudyante. Tingin ng pulisya, pinatay siya sa loob mismo ng van. Yung amount po ng blood dun sa floor is parang dun po talaga siya tumulo. Dati raw nagtrabaho ang driver sa isang casino sa Clark. Posible raw tinarget siya ng masasamang loob dahil panay raw ang post niya ng kotse at tirahan sa social media. Naunang sinabi ni Interior Secretary John Vic Remulla na kasabwat ng mga kidnapper ang driver base sa usapang nakita sa kanyang cellphone. Ilan pa sa mga nakuhang ebidensya ng San Rafael Police ang 3 upper athletic uniform ng PNP at 2 pang-ibabang uniforme. Kung sinasabi po nila na during the commission po nung pag-abduct po sa kanila, nung insidente, is dressed as police officers. Yun po, yung na-recover po natin, yun po talaga yung magpapatotoo doon. Hinala ng DILG, may kinalaman sa Pogo ang mga dumukot sa Chinese student. Tinutugi sila, kabilang ang person of interest na si Wang Dan-Yu alias Baolong. Para sa Philippine Exporters Confederation at Philippine Chamber of Commerce and Industry, mas mahirap maghikayat ng mga investor kung may lamat ang peace and order ng bansa.
Nag-uusap-usap kami dun sa mga business associates, no? And it looks like they're really concerned. How can we even encourage investors to go to our country if we cannot even guarantee them of their safety? Pero ayon sa Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry, hindi cause of concern ang nangyaring kidnapping. It's just isolated naman, hindi naman all over in the Philippines. So para sa akin, okay lang yan. Every isolated dahil ito mga pogo, mga remnants, mga loko-loko. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sumuko na ayon sa pulisya ang driver ng truck na sangkot sa pagbagsak ng bahagi ng Cabagan-Santa Maria Bridge sa Isabela. Bukod sa kanya, kabilang sa iniimbestigahan ang contractor nito na RD Interior Junior Construction. Ayon sa DPWH, kailangan daw tignan ang lahat ng maaring maging dahilan ng trahedya, pati na kung tinipid ang paggawa sa tulay. Hinihingan pa namin ng pahayag ang kumpanya. Kapag alabanding hindi regular ang pagpondo sa proyekto na itinayo noong 2014, ni retrofit noong March 2023 para tumibay alinsunod sa updated design code at binuksan ngayong Pebrero. Pinagpapaliwanag din ng pulisya ang gwardya sa tulay na ayon sa truck driver ay nagpadaan sa kanila. 102 tons pala ang bigat ng truck, mahigit doble sa 45 tons na maximum capacity sa lahat ng tulay sa bansa. Dating empleyado ng pamilya ni Pangulong Bongbong Marcos, arestado matapos gamitin umano ang pangalan ng First Family sa panloloko ng contractors at mga negosyante. Nagpapakilala rin umano siyang undersecretary na kaya raw mag-facilitate ng government projects kapalit ng 3 to 5% na komisyon. Sinubukan namin kunan ng pahayag ang suspect pero hindi siya kumibo ng aming tanungin. Deklarasyon ng dengue outbreak pinag-aaralan ng Cavite. Nitong Enero at Pebrero, mahigit 3,000 ang kaso ng dengue sa probinsya kasama ang 8 nasawi. Mas mataas ang mga yan ng mahigit 400% kaysa parehong panahon noong 2024. Mahigit 100 Pinoy, kabilang sa 7,000 iniligtas sa mga crypto scam hub sa Myanmar. Unang sinabi ng Department of Migrant Workers na handa ang gobyerno na sunduin sila. Hahabuli naman daw ng immigration ang mga nagre-recruit sa mga Pinoy. Enhanced e-travel app inilunsad sa pangunguna ng DICT, Commission on Filipinos Overseas o CFO, Bureau of Immigration, DFA at DMW. Sa bagong app, may reminder na sa mga babiyahe abroad kung may dapat silang kuning pre-departure requirement mula sa CFO. Kaisa rin sa paglulunsad ng GMA Pinoy TV sa ilalim ng GMA International. Darlene Kai nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sumentro sa kabuhayan ng mga Pilipino ang kampanya ngayong araw ng mga tumatakbo sa pagkasenador ngayong eleksyon 2025. May report si Marizo Mali. Idiniin ni Congresswoman Camille Villar ang halaga ng pagbibigay trabaho at suporta sa maliliit na negosyo. Digitalization kontra underemployment ay tinutulak ni Benher Abalos. Pag-invest sa irigasyon ay sinusulong ni Makati Mayor Abby Binay para sa food security. Si Ping Lacson binigyan diin ang budget reform para mas maabot ang LGUs. Murang kuryente sa tulong ng nuclear power plant ang tinutulak ni Manny Pacquiao. Direktang pagbili ng gobyerno sa magsasaka at mangingisda ang balak ni Tito Soto. Pagkakaroon ng corporate farming ang nais sa Senador Francis Tolentino. Sa Zambales, idiniin ni Jerome Adonis sa tulong sa mga manggagawa na di sapat ang minimum wage. Pag-iit ng karapatan sa lupa ng mga Aita sa Zambales ang iginiit ni Ronel Arambulo. Si Mimi Doringo pinakinggan ang hiling ng mga katutubo na paaralan, ospital at iba pa. Sa Pasig, dagdag na tulong para sa mga jeepney driver ang isinulong ni Bam Aquino. Kahapon, nag-ikot sa palengke, terminal at port sa Zambales si Franz Castro. Nakausap din ni Amira Lidasan ang ilang driver at vendor doon. Kabilang sa ikinampanya sa antipolo ni Senador Pia Cayetano ang edukasyon at women empowerment. Hinikayat naman ni Senador Bato de la Rosa ang local legislators na tugunan ang problema sa droga. Paglapit ng medical services sa liblib na lugar ang plano ni Senador Bongo. Dagdag benepisyo para sa barangay officials naman ang isa sa binigyan diin ni Senador Amy Marcos. Sa Camp Aguinaldo, isinulong ni Ariel Querubin ang mas mataas na pensyon para sa retirees. Habang nag-ikot naman si Willie Revillame sa Binyan, Laguna.
Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Mariz Umali nagbabalita para sa GMA Integrated News. Alma Concepcion, heartbroken matapos makagat sa muka ng fur baby niyang si Sniper. Sa Instagram, ibinahagi ng lolong bayani ng Bayan Star na nakagat din ang anak niyang si Kobe. All good na silang mag-ina matapos mabakunahan kontra rabies. SB19 is finally back with a new single, Damn. Pasabog ang medieval look ng Pinoy Pop Kings at level up sa music video. Laging tanong namin, paano ba natin hihigitan niya sagad na? Nandito po kami sa point in life na kilala kami ng mga tao, nasa limelight kami, comfortable kami sa situation namin. Pero to be able to surpass what we have right now, kailangan namin mag-take risk. Newly appointed tourism ambassador ng Pilipinas na si So In-guk, in-enjoy ang first time na pagbisita sa Boracay. Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition host Bianca Gonzalez, Robbie Domingo, Melay Cantiveros at Gabby Garcia sa Buena Manong anniversary episode ng Family Feud. Popstar Katy Perry kapilang sa first all-female flight crew na papunta ng space. Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA Integrated News. Numero 1 employer at pinagkakatiwalaan sa industriya ng media at communications ang GMA Network. Batay ito sa listahan ng resource platform na Prospel Philippines para sa top 100 graduate employers for fresh graduates. Number 34 naman ang Kapuso Network sa ranking ng lahat ng industry sectors. Ayon kay GMA Network First Vice President for Human Resources, Jerome Apolona, sabay sa pagdiriwang ng 75 taon sa industriya ng GMA, patuloy ang pagbibigay ng mentorship at development sa mga tauhan ng kumpanya para masigurong mabibigyan sila ng oportunidad. Sa tulong niyan, napagtitibay ang posisyon ng GMA bilang broadcast media company na nagbibigay ng trabaho at pinapanday ang kinabukasan ng Philippine media. Mga umano'y smuggler ng krudo nanlaban sa mga otoridad sa Bolivia. May mga pagsabog naman sa Congo na ikinasawi ng 11. Yan ang World News Report ni Joseph Moro. Ang malaking rally na ito ng rebeldeng grupo sa Democratic Republic of the Congo binulabog ng 2 malakas na pagsabog. Ayon sa kanilang leader, di bababa sa 10 ang patay at 12 ang sugatan. Sinisi niya ang Pangulo ng Congo. Pero sa X o dating Twitter, sinabi ng gobyerno na suportado ng katabing bansang Rwanda ang ilang foreign army na siya raw namamaslang sa kanilang bansa. Itinanggihan ng Rwanda. Sa gitna ng ilog na ito sa Bolivia, bistado ng mga otoridad ang pagpupuslit ng krudo patungong Brazil. Pero palaban ng mga umano'y smuggler na gumamit ng mga bato, paputok at patpat at binangga pa ang bangka ng mga otoridad. Nakatakas pa Brazil ang mga sospek. Isa na paulot na nasawi sa forest fire sa northeastern Japan na 2 araw nang inaapula. 7 helicopter ng Japan Self-Defense Force ang dineploy para tumulong sa mga bumbero. Mahigit 3,000 residente ang nasa evacuation centers. Sa Washington State sa Amerika, bumagsak ang malaking bahagi ng kisame ng isang sinehan. Walang sugatan sa insidenteng iniimbestigahan pa ang sanhi. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sure na thrill ang ma-avail sa underground river sa Siquijor. G tayo dyan sa report na ito. Mangangapa ka sa dilim. Ipipilit ang sarili kahit masikip. Maghahanap ng makakapitan. Kung yan ang gusto mong adventure, di namin ipagkakait ang Sambulawan Cave Underground River
sa Siquijor. Medyo mahirap. Kasi malalim nga yung tubig unlike sa other caves. Tapos medyo masikip siya, tapos maraming patulis na bato. Lakasan ng loob kasi may life vest. Binabanggit sa amin kung saan pwedeng umapak na mababaw. Nakompleto naman sila ng gear mate. Kasama na sa entrance fee ang renta sa life vest at headlamp. Ang kasamang tour guide, mga magagaling din na swimmer. Lalo't ang pangalan ng kuweba, lugar ng maraming tubig ang ibig sabihin. Konting lakad lang din para maabot ang mismong bunganga ng kuweba. At kapag nalampasan ng mala obstacle course, may perfect spot for photo ops. Pang-flex with the caption, "Braved the Cave." Yan po ang State of the Nation. 14 na taon nang naghahatid ng balita at impormasyon para sa mas malaking misyon at para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Ato Maraulio mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.